Si childhood sweetheart, nasaan na ba siya sa buhay mo ngayon? Parte pa rin ba siya ng pang-araw-araw mong pagising? O baka naman tanging sa panaginip mo na lamang siya nakakapiling? Naaalala mo pa ba dati kung paanong nagagawa niyang pasiglahin ang araw mo sa tuwing masisilayan mo ang kanyang mukha? Naaalala mo pa rin ba kung ilang beses kayong nagkatampuhan at nagkagalitan dahil sa mga simpleng selos na sa kalaunay pareho niyong re-resolbahin dahil sa takot na baka ito ang maging dahilan para hindi ninyo matuloy ang inyong mga plano na magkasamang tumanda balang araw? At para sa'yo, siya na ang nag-iisang mamahalin mo habang buhay pa ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Nasaan na ba ang childhood sweetheart mo ngayon? Si Weng, tulad mo'y may childhood sweetheart din. Iyon bang taong unang minahal ng musmus mong puso? Tayo na't alamin ang kanilang kwentong dalawa, ang kwento ng musmus na pagmamahal na umabot sa kailanman. Paano nila nakilala ang bawat isa? Atin niyang alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Weng po ang aking pangalan. Nakatira sa isang baryo sa Batangas. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito ay di kakaiba sa lahat. Tungkol ito sa musmus na pag-ibig na umusbong sa aking puso. Halos 3 dekada na ang nakakalipas. Ito po ang kwento namin ni Rico. Ang kwento ng aming pagkakakilala na nagsimula noong tag-init ng Abril 1979 sa isang gulod malapit sa aming bahay. Bakasyon noon at nakaugalian ko nang magtungo sa gulod na iyon kapag nakasiesta na ang aking mga magulang. Nagtutungo lang ako doon upang kumanta sa abot ng makakaya ng aking baga at kalaunay mahihiga sa damuhan habang nakapikit at humuhuni ng mga kundimang naririnig ko sa mumunting radyo ni Mamang. Simple lang ang buhay ko noon. Laking probinsya at ang mga magulang ko ay kapwa kumukuha ng kikitain sa bawat kaping barakong kanilang mabebenta sa palengke. Gumagawa rin ang aking ama ng mga balisong na naiaangkat pa sa iba't ibang lugar sa Luzon. Sapat na kinikita nila noong ako'y bata pa lamang. Kaya naman heto ako't nakakagala kung saan-saan habang ang mga magulang ko ay maraming oras para magpahinga ng walang ibang iniisip na masasayang na oras para kumita. Dahil tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, sapat na ang kabuhayang merong kami para masustentuhan ang aming pang-araw-araw. Patuloy pa rin ako sa paghuni ng mga kundimang tumatak sa aking isipan nang may maramdaman akong mahinang pagkaluskos mula sa aking likuran. Agad akong napabalikwas nang maramdaman kong papalapit na ito ng papalapit. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang isang batang lalaking sa tingin ko ay kasing edad ko lamang. Nakasalamin na ito na halos matakpan na ang kanyang bilugan at maputing mukha. Nakita ko ang madungis nitong pang-itaas at mga luhang bumalong sa kanyang namumulang pisngi. Nung una ay nagpakiramdaman kaming dalawa. Tila ng mga oras na yun ay natatakot ang bawat isa sa amin na gumalaw sa takot na baka maging dahilan iyon ng away. Nang mapansin kong wala itong planong magsalita ay ako na ang nagbuka ng bibig. Anong pangalan mo, bata? Anong ginagawa mo dito at bakit ang dungis mo? Lumapit ako sa kanya pero lumayo ito na akala mo'y natatakot na baka siya'y aking silahin. Ano gang kinakatakot mo? Alay, siya kung ayaw mo makipag-usap ay bahala ka. Nagbalik ako sa pagkakahiga at pilit na pinikit ang aking mga mata pero hindi ako tumigil na makiramdam sa kanya. Ilang segundo pa ay nabalot na naman ang katahimikan ng gulod na iyon at nang biglang maramdaman ko ang pag-upo niya sa aking tabi habang pahikbing nagsalita. Baka pwedeng maupo lang dito ng saglit. Ayaw ko munang umuwi ng bahay. Baka saktan lang ulit ako ni nanay. Minulad ko ang aking mga mata at tumingin sa batang katabi ko. Nakayuko na ito at pilit na pinipigilang umiyak. Siya si Rico. At sa gulod na ito ay naging saksi ang aming pagkakaibigan
hanggang sa nauwi sa pag-iibigan. Bukas sa bahay ni Kain po. Sabi niya magbibigay daw siya ng libreng sorbetes de leche sa mga batang pupunta doon at tutulong sa kanya na maglinis ng mga ipot ng kalapati niya. Bungad ko kay Rico nang magtungo ako sa kanilang mumunting bahay na nasa kabilang purok namin. Naabutan ko itong nagpupunas ng kanyang braso sa kanilang kusina. Lumapit ako dito upang tignang mabuti kung ano ang kanyang pinupunasan. Nang makita kong puro galos ang kanyang kaliwang braso ay hindi na ako nagtanong pa. Alam kong kagagawa nito ng kanyang ina, ng kanyang baliw na ina. Hindi ako pwedeng lumabas eh. Walang magbabantay kay nanay. Ikaw na lang. Dalhan mo na lang ako dito kahit na isang mamon na may sorbetes. Sagot nito habang patuloy na nililinisan ang mga galos na mula sa pagkakakalmot ng matulis na kuko ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang ako at saka nagpaalam sa kanya. Alam kong kahit na anong pilit kong tawagin siya ay hindi na ito sasama. Kilala ko na ito sa 3 taon naming pagkakaibigan ay alam kong mas papahalagahan nito ang gawaing pagbabantay sa kanyang ina kesa lumakwad siya tulad ng mga normal na kabataang katulad ko. Ang ina ni Rico na si Aling Meding ay nabaliw noong mag-4 na taon pa lamang si Rico. Ang kanyang ama naman ay nagbubukid habang siya ay nakalakahan ng nagbabantay ang kanyang inang nabaliw. Ayon sa kanyang ama, ay dumaan sa matinding depresyon ng ina ni Rico noong makunan ito sa nooy sanay bunsong kapatid ni Rico. Masyado itong dinibdib ng kanyang ina at hindi na napigilan na panawa na siya ng katinuan. Wala naman silang sapat na pera para maidala sa mental hospital ang kanyang ina dahil nakikisaka lamang ang ama niya sa bukid na pagmamay-ari ng mayor ng aming lugar. Hindi na nga sila makilala ng kanilang ina. Madalas kapag naguguluhan ito sa mga nakikita sa paligid ay nagwawala ito. Minsan ay hinabol pa nito ng kutsilyo si Rico nang tangkang papatayin na kung di lamang ito inawat ng kapitbahay. Ilang araw na itinali sa gilid ng kama ang kanyang ina dahil sa takot na makagawa pa ito ng masama. Hanggang sa naging tulala na lamang ito ng madalas at hindi na nagsasalita pa. Pero kapag sinusumpong ito ay nagwawala at halos wala nang matirang babasaging gamit sa kanilang bahay dahil kahit na anong mahawakan nito ay agad niyang ibabato sa kung sino man ang makita niyang nakapaligid sa kanya. Awang-awa nga ako kay Rico dahil madalas ay siya ang napagbubuntunan ng galit ng kanyang ina sa hindi malamang kadahilanan. Kapag sinusumpong na ang kanyang ina ay natatakot ito ng sobra at tumatakbo patungo sa aming bahay. Agad naman itong aasikasuhin ng aking mga magulang na alam ang kanyang sitwasyon at dito na sa amin papatulugin. At kinabukasan ay hihingi ng dispensa ang kanyang ama at ito'y kanyang susunduin na. Sa pagdaan ng panahon ay halos masanay na lamang si Rico sa kanyang kapalaran. Pero ako, habang tumatagal papadudot ay nasasaktan ako sa nakikita kong kalagayan niya. Na alam naming pareho na hindi niya ito malulusutan kailanman. Congrats best friend ha! Mantakin mo first honor ka. Araw ng pagkatapos namin noon sa elementarya at hindi masidlan ang aking kasiyahan nang makita kong umakyat sa entablado si Rico upang magbigay ng kanyang valedictory speech. First honor nga ito sa aming batch at walang dudang para sa kanya talaga yon dahil matalino ito talagang tutok sa pag-aaral. Kahit na miserable ang kanyang buhay sa loob ng kanilang tahanan ay hindi ito naging hadlang upang makapag-aral siya ng mabuti. Congrats din sa'yo. Naku, muntik-muntik ka nang maging repeater kung hindi lang dahil binigyan ng papang mo ng kopra ang guro mo sa Civica. Birong totoo ni Rico sa akin. Tumawa pa ito at ako naman ay medyo nainis pero alam ko namang totoo yon. Hindi tulad ni Rico ay nagkasanda sabit-sabit sa impyerno ang grado ko noon. Pasang-awa ako madalas at kung ano-ano na lamang ang ibinibigay ng aking mga magulang sa aking mga nagiging guro para lang pumasa ako. Andiyan pa nga naglinis ng 2 buwan sa aming classroom ang aking ina nang malaman niyang nanganganib akong bumagsak sa isang subject namin. Hindi naman ako bobo
Pero mas madalas kasi na nasa kalye ako at naglalaro kesa nag-aaral. Sinusulit ko lang naman ang kabataan ko. Masama ba yun? Hindi ka na nagsalita dyan. Napikong ka na naman ata. Halika na nga at magpapakodak tayo sa labas. Sumunod ako at habang nakapila sa mga gustong magpalitrato ay nagtanong ako sa kanya. Rico, anong handa mo mamaya? Punta ako sa inyo ha pagkatapos kong kumain sa amin. Malamang pansit palabok at patupat ang handa ko mamaya. Nakakasawa kahit nung birthday ko yun din ang handa. Pati ba naman ngayon na nakatapos na ako? Nakasimangot kong pagsusumbong sa kanya. Natawa na lamang ito at ginulo ang buhok kong puno ng spray net. Pasalamat ka nga at may handa ka. Yung ibang bata dyan halos wala nang makain. Tingnan mo nga yan si Tanying hindi na nakadalo kasi walang pabayad ng graduation fee niya. Ayun, nag-iiyak sa bahay nila nung madaanan ko kaninang umaga. Nakaramdam ako ng konsensya sa mga sinabi niya. Kaya naman para bawiin ang pagkakapahiya ko ay pilit kong pinagsilang muli ang usapan. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko ano ngang handa mo mamaya? Ngumiti ito at saka sabay kaming umabante mula sa pila. Alam mo namang inutang pa namin kay Madam Santos ang graduation fee ko. Kailangan kong maglinis ngayong summer sa bahay nila. Mas mahirap pa ako kay Tanying. Sa tingin mo talaga, may pera pa kaming paghanda. Tara na sa gulod, Rico. Sige na, 1 linggo na tayong hindi nagkikita. Nagtatampo kong sabi sa kanya nang sunduin ko ito sa bahay ng maestro niyang si Ma'am Santos. Naabutan ko itong pinapakintabang sahig gamit ang mainit na patak ng kandila. Matapos kasi ng aming graduation ay hindi ko na ito nakakasama. Sabi ko pa naman sa kanya na pagkatapos ng aming pag-aaral sa elementarya ay mas may oras na kami dapat sa paglalaro. Pero hindi iyon nangyari dahil agad ay naglinis na ito sa bahay ni Ma'am Santos. Kaya naman nagtatampo na ako sa kanya pero kailangan ko siyang intindihin dahil sa may utang itong kailangang bayaran. Hindi ako pwede maglalaba pa ako ng basahan mamaya pagkatapos ko dito. Pero pangako ko sa iyo bukas, pupunta ako sa inyo. Sasamahan kitang maglaba ng damit mo. Nakangiti nitong paumanhin sa akin. Pinunasan nito ang kanyang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. Hindi ko alam kung dahil iyon sa pagod sa paglilinis o dahil sa init na dulot ng panahon at ng kandilang hawak nito. Sumimangot ako at saka sa pilitang tumango. Hindi na nga ako nagpaalam sa kanya para ipakitang nagtatampo ako sa kanyang pagtanggi. Pabulong-bulong pa akong lumabas ng pintuan at alam kong nakasunod pa rin ito ng tingin kung kaya't mas inigihan ko pa ang pagdadabog. Nang makalabas na ako sa bahay na iyon ay kumuha ako ng mga santan sa gilid ng kalsada. Binaon ko iyon upang masipsip ang nektar nito habang nasa gulod ako. Nalungkot akong bigla dahil wala akong kasamang papapak nito dahil tanging si Rico lang ang nakakasama kong mamitas nito kapag tutungo kami sa gulod. Dinalian ko na ang paglalakad patungo doon habang hindi pa tumitirik ang pananghaliang araw. Nang makarating ako doon ay agad kong binagsak ang aking katawan sa madamong parte ng gulod na iyon. Ang madalas naming pwesto ni Rico kapag nagtutungo kami doon. Nilapag ko ang mga santan sa aking tagiliran at pagkatapos ay pumikit at humuni ng kundimang Bisaya na matudnila. Tinuro sa akin iyon ni Rico at isa ito sa mga pinaka-paborito kong kundiman. Ilang minuto kong inulit-ulit iyon habang nakapikit at ninanamnamang preskong hanging dumadampi sa aking pisngi nang hindi kalaunay naramdaman ko ang mahinang kaluskos mula sa aking likuran. Hindi ako nagpatinag sa aking narinig at nilakasan pa ang aking paghuni ng matudnila. Hanggang sa marinig ko na lamang ang pagsabay ng taong iyon sa paghuni ko at hindi pa umabot ng 2 minuto ay naupo na rin ito sa aking tabi at kumuha ng isang santan sa kanyang gilid. Nang imulat ko ang aking matay nakita ko ang nakangiting si Rico. At matapos noon ay sabay na kaming humuhuni habang nagpapalipas ng oras sa lugar na aming madalas na pinupuntahan na saksi sa nabuo naming pagkakaibigan. Unang araw sa klase natin ngayon sa high school. Hindi ka ba kinakabahan? Untag ko kay Rico habang naglalakad kami patungong paaralan. Umiling ito at saka ibinaling ang tingin sa akin. Hindi naman.
Kasi inaral ko na yung binigay na kwaderno ni Ma'am Santos sa akin eh. Sabi niya, karamihan daw dun ay mapag-aaralan ko sa sekundarya. Kaya kailangan kong itago. Ikaw ba? Ngumisi ako sa kanya na parang nakakaloko. Nagtanong ka pa? Malamang oo. Unang araw ngayon sa high school, syempre kabado ko no. Alam mo namang natatakot ako na baka wala na akong maging kaibigan doon. At saka baka hindi tayong magkaklase. Wala akong kokopyahan, baka bumagsak na naman ako. Inakbayan ako nito para pagaanin ang aking loob bago nagsalita. Ano ka ba? Masyado ka namang negatibo mag-isip eh. Malay mo, magkaklase tayong dalawa. At saka malay mo, madami kang makikilala. Mabait ka naman at madaling pakisamahan. Bakit mo naman kailangang kabahan nang wala kang magiging kaibigan, hindi ba? Tinanggal ko ang pagkakaakbay niya sa akin dahil namibigatan ako sa kanyang braso. Ano ka ba? Bubbles kaya ako, malamang dun ako sa mababang section at ikaw naman panigurado dun ka sa star section. Huwag mo na nga akong paasahin, Rico. Nauna na akong maglakad upang hindi niya makita ang pag-aalinlangan ko. Hinabol ako nito at sa kanya ako hinarap sa kanya. Ikaw naman kahit naman hindi tayo magkaklase, magkaibigan pa rin tayo. Basta promise ko sa'yo na kahit na hindi tayo magkamag-aral, pupuntahan pa rin kita tuwing recess para sabay tayong kumain ng paborito mong okoy at chicharon. At kapag lunch, sabay tayong kakain sa gulod ng baon natin. Basta baunan mo na rin ako ha. Pagbibiro pa nito para lang pagaanin ang aking loob. Sa wakas ay nawala na ang takot ko ng mga oras na iyon dahil sa kanyang mga ipinangako. At nang makapasok na kami sa paaralan ay napagtanto kong tama ang aking hinala. Magkahiwalay ang aming mga klase dahil siya ay napunta sa star section. Habang ako naman ay nasa dulong classroom, ang classroom ng mga estudyanteng kailangan ng matinding pagbabantay sa klase. Uy, ano? Tara na ba? Punta na tayo sa gulod habang hindi pa madilim. Pag-aaya sa akin ni Rico isang hapon matapos ang klase. Nasalubong ako nito habang naglalakad patungo sa CR ng mga babae. Hindi ako pwede Ikaw na lang. O kaya bukas na lang. Dali-dali akong pumasok sa CR at nang makalabas ako ay andun pa rin ito at nakasandal sa pader. Dali-dali pa rin ako naglakad pataas muli sa aming classroom nang pigilan ako nito. Aba, himala Dati ikaw ang lagi nag-aaya sa gulod. Ngayon naman ikaw naman ang tumatanggi mismo. Hindi na ako nagsalita pa at tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko. Pero agad ako nitong pinigilan. Uy, ano ba? Magsalita ka nga. May problema ka ba? Parang hindi ka naman ganyan dati Dito ay hindi ko na napigilan pa ang mapiyok dahil sa pag-iyak. Kasi naman hindi ako makakasama sa iyo sa gulod kasi kailangan ko mag-aral hanggang alas 5 ng hapon sa klase ko sa math kay Ma'am Hospino. Isa kasi ako sa mga bumagsak sa klase niya nung eksamen 2 linggo daw akong babantayan pagkatapos ng klase. Mangiyak-ngiyak kong kwento sa kanya. Hindi na ito nagsalita at saka niyakap ako. Gusto mo ba hintay na lang kita hanggang makauwi ka para may kasabay ka? Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at agad na pinunasan ng luhang kumawala sa aking mga mata. Wag na, baka asarin ka lang nila na akong best friend mo. Wala man lang minanang talino sa'yo. Kumunot ang kanyang noo sa aking huling sinabi at saka nagtanong. Bakit mo naman nasabi yan? Gusto kong wag na itong sagutin pero alam kong magagalit ito kapag hindi ako umamin sa kanya. Kasi naman madalas na narinig ko sa iba na bakit daw nakikipagkaibigan ka pa sa akin Baka mahawa ka pa daw sa kabubuhan ko. Matalino ka, alam ko yan Rico. Ikaw ang nangunguna sa buong second year. Malamang ikukumpara nila ako sa iyong madalas dahil ako ang best friend mo at walang-wala ako kahit na katiting sa katalinuhan mo. Dito ay hindi ko na napigilan pang umiyak ng umiyak at niyakap ako nitong muli para patahanin ako. Bakit kailangan mong makinig sa kanila? Kaibigan kita, hindi dahil sa laman ng utak mo kundi sa busilak mong puso. At kung di nila yun makita, di problema na nila yun. Basta ang mahalaga, ako ang nakakakita ng totoong ikaw. Kaya ikaw ang pinili kong makasama.
Dahil sa kanyang mga sinabi, Papa Dudut, ay muling lumakas ang aking loob. Hinatid ako nito sa aking klase at ipinangakong sa mga susunod na araw ng pag-i-extend ko ng oras sa pag-aaral ay hihintayin niya ako at tuturuan sa mga asignaturang hindi ko maintindihan. Ganyan si Rico sa akin. Isang kaibigan laging andyan para damayan ako sa mga panahong kailangan ko ng isang katuwang. Dahil sa pagiging sobrang malapit namin sa isa't isa ni Rico ay naging madalas ang panunukso sa amin ng iba naming kamag-aral. Hoy Rico at Weng, anong ginagawa niyo dyan sa taas ng puno ng mangga? Nagpaplano na ba kayo ng magiging pamilya niyo? Sigaw ng isang matabil naming kamag-aral na si Poncio. Naging dahilan yon upang kantsawang kami ng mga nakapansin sa amin mula sa itaas ng puno. Halos kasing pula ako ng bulaklak ng gumamela dahil sa panunukso nila, pero mas pinili naming wag na lang iyong patulan pa. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nasanay na lang kami sa iba't ibang pang-aasar sa aming dalawa. Kesyo bakit daw hindi na lang kami magkaaminan sa aming nararamdaman para sa isa't isa, gayong halata naman daw na itinatangi namin ang isa't isa dahil madalas kaming magkasama. Magkaibigan lang naman kami talaga eh. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang nila kaming pinag-isipan ng masama. Tumingin ako kay Rico ng mga sandaling yon at nakita ko ang maamo nitong mukha habang nakatawa lamang sa panunukso nila sa amin. Sumingkit ang kanyang mga mata na nakadagdag sa kagwapuhan nito. Napalunok na lamang ako dahil sa biglang pagdagungdong ng aking puso sa unang pagkakataon. Bigla ay nag-iba ang tingin ko kay Rico. Bakit dati ay hindi naman ganito ang tingin ko sa kanya? Bakit ngayon ay guwapong-guwapo ako sa kanyang mukha? Gayong matagal ko naman na itong nakikita. Pero ngayon lang ito sumipa sa aking katauhan na sadyang pinagpala sa itsura ang aking matalik na kaibigan. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya at saka ko lamang iyon nabawi nang ikaway ni Rico ang kanyang kaliwang kamay sa aking mukha. Uy Wengay! Ayos ka lang ba? Nakatulala ka na naman sa mukha ko eh. May dumi ka bang nakikita sa akin? Binaling-baling niya ang kanyang mukha mula kanan pa kaliwa. Namula ko ng todo dahil sa kilig nang makita ko ang pagtitig niya sa aking mga mata. O wala. Wala ka namang dumi sa mukha. Napatulala lang ako kasi naalala kong may kailangan pa pala akong tapusing takdang aralin sa Filipino. Agad akong buwaba ng kamuntik pang maging dahilan para mawalan ako ng balanse. Nag-alala si Rico at saka sumunod sa aking pagbaba. Uy, ano? Ayos ka lang ba talaga? Hinawakan ako nito sa balikat at agad akong umiwas dito dahil tila may bulta-bultahing kuryenteng dumapo sa aking buong katawan. Natahimik ako at napatulalang muli sa kanyang maamong mukha. Kung hindi lang dumagungdong muli ang panunukso ng mga nasa paligid namin, ay hindi ko na mababawi ang pagkakatitig ko sa mukha ng aking kaibigan. At mula noon, Papa Dudut, ay napagtanto ko na sa aking sarili na umibig na ako ng tuluyan sa aking matalik na kaibigan. Mahal ko na si Rico. Hindi ko na ito maitatanggi. Ito ang unang beses kong maramdaman iyon at aminado akong natatakot akong baka hindi iyon masuklian sakaling kanya itong malaman. Mula noong maramdaman kong tumibok ang aking puso kay Rico ay nakaramdam ako ng pagkailang sa kanya. Alam kong nahahalata na ito pero hindi lang ito binigyan ng kahulugan ni Rico. Nauna na nga rin ako sa pag-uwi para lang hindi ko na siya makasabay dahil parang umuurong na ang dila ko sa tuwing magkausap kaming dalawa. Madalas ay mag-isa ako nang tumutungo sa gulod upang mag-isip-isip kung kailangan ko pang sabihin kay Rico ang aking nararamdaman para sa kanya. Minsan kapag nakikita ko ito habang kahalubilo ang kanyang mga kaklase ay gustong-gusto ko nang sabihin ang aking nararamdaman para sa kanya. Pero kapag nakikita naman niya ako at kakaway sa akin direksyon ay bigla akong manghihina sa hindi ko malamang kadahilanan. Kaya madalas ay sinusulat ko na lang sa aking mumunting tinahing kwaderno ang aking nararamdaman para sa kanya. Madalas ay pupunta ako sa gulod mag-isa upang doon
isulat sa kwadernong iyon ang aking pag-ibig para kay Rico. Natatakot akong sabihin iyon sa kanya sa takot na baka iwasan niya ako ng tuluyan. Ang hindi masuklian ng aking pagmamahal sa kanya ay marahil matatanggap ko pa, pero ang pagkasira ng aming pagkakaibigan ay baka hindi ko na makayanan pa. Kaya naman pinasya kong wag na lang iyon sabihin sa kanya. Baka naman kasi kapag tumagal ay mawala rin ang pag-ibig ko para sa kanya. Weng, bakit di mo naman ako hinintay kaninang pag-uwi? Lagi ka na lang ganyan. Nagtatampong bungad sa akin ni Rico nang dumaan ito sa aming bahay. Hindi ako nakapagsalita noon at pilit na naghahagilap ng isasagot kung bakit ko siya tinakasan. Kasi masama ang pakiramdam ko kaya hindi na ako nakapagpaalam. At saka akala ko kasabay mo na si Melda pag uwi. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko nang banggitin ko ang pangalan ng babaeng nababalitaang may gusto kay Rico. Kaklase niya iyon, maganda, matalino at balingkinita ng katawan. Mistisahin din at bagay na bagay silang dalawa. Ano ba namang laban ko sa kanya kung sakaling magkagustuhan silang dalawa, hindi ba? Paanong kasabay ko si Melda? Kasabay niya yung irog niyang si Lucas. Teka nga, parang nagsiselos ka yata kay Melda . Itong mga nakaraang araw masama ang tingin mo sa kanya sa tuwing magkasama kaming dalawa. Nanunukso nitong sabi. Hindi ako makatingin sa kanya at agad na pumasok sa loob ng bahay. Sumunod ito at pilit pa rin pinapaamin kung nagsiselos ba ako. Hindi ako nagsasalita noon dahil baka mapaamin ako at nang mahuli niya ang aking mga mata ay hindi na ako nakapagsinungaling pa. Oo Rico, nagsiselos ako. Nagsiselos ako kay Melda kasi maganda siya, matalino at maputi. Nagsiselos ako kasi madalas na magkasama kayong dalawa. Nagsiselos ako kahit na hindi naman dapat. Nagsiselos ako kahit kaibigan mo lang ako at nagsiselos ako kasi hanggang kaibigan mo lang ako. Nagsiselos ako Rico kasi mahal na kita. At alam kong mali, pero yun ang totoo. Magpunta ka sa gulod sa paglubog ng araw. Hihintayin kita. Ito ang pinaabot na sulat ni Rico sa akin. 2 linggo na ang nakakalipas mula noong umamin ako sa kanyang nararamdaman at simula noon ay dinoble ko pa ang pag-iwas ko sa kanya. Noong sinabi ko iyon sa kanya ay nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ni hindi nga ito nagsalita para malaman ko kung ano ang epekto ng pagkakasabi ko sa aking nararamdaman para sa kanya. Kaya nga bago ko pa ilubog ang sarili ko sa sobrang kahihiyan ay dumiretso na ako noon sa kwarto at hindi na nagpaalam pa sa kanya. Alam kong ilang minuto siyang nakatayo doon sa aming sala pero hindi ko na pinili siyang balikan. Para saan pa? Para ipukpok muli sa aking ulo na wala akong pag-asa sa kanya at ngayon heto makalipas ang 2 linggo ay nagparamdam siya. Ano bang binabalak ni Rico? At nang sumapit na ang oras ng aking pagpunta sa gulod ay parang bumaliktad ang aking sikmura sa sobrang kaba. Gustong umatras ng aking mga paa pero ang puso ko tinutulak ako sa direksyon ng gulod. Hanggang sa makarating ako doon at nakita ko nga si Rico. Naaaninag ko siya mula sa malayo gamit lamang ang pulang liwanag na galing sa papalubog na haring araw. Ilang segundo akong nakatayo mula sa paanan ng gulod at nang tila mapansin nito na may nagmamasid sa kanya ay humarap ito sa akin direksyon. Kahit sa malayo ay nakita ko ang pagngiti niya sa akin. Hindi na ako nakaabante pa dahil sa mahiwagang ngiting iyon na hindi ko alam ang ibig sabihin at nang makalapit na siya sa akin ay hindi pa rin ito nagsasalita. Hinawakan ito ang aking kamay at saka inakay sa aming madalas na kinapupwestuhan sa gulod na iyon. Walang salitang lumabas sa labi ng bawat isa. Tila nagmamasid at nakikiramdam kami kung sino nga ba ang dapat na magsalita ng mga oras na yon. Sabay kaming naupo sa damuhan at saka tumulala sa ganda ng papalubog na araw. Tahimik ang kapaligiran at dahil doon ay rinig na rinig ko ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang hininga. Marahil sa kaba dahil maski ako ay naririnig ko ang
mahihinang pintig ng aking pulso ng mga oras na yon. Kahit nakabado kaming pareho ay hindi naman maikakaila sa akin na ang maupo sa kanyang tabi ay isa sa mga pinakakomportableng pakiramdam sa mundo. Kaya nakontento na lamang ako sa pagmamasid sa matahimik na paligid hanggang sa marinig ko na lamang ang mahinang paghuni niya ng matudnila. Nang hindi sinasadya ay napasabay na rin ako sa kanya. Dito ay natanggal ang nerbyo sa akin at nang makayanan ko nang salubungin ang kanyang tingin ay tumigil na kaming pareho sa paghuni. Weng, naaalala mo pa nung 9 na taong gulang pa lang tayo? Dito kita nakita. Napakapayapa mong tignan noon. Natatakot akong istorbohin kita sa kalagayan ko. Binala kong tumalikod na lang at humanap ng ibang lugar pero nang maisip kong kailangan kong makahati ng pagkakakalma mo ng mga oras na yon ay naglakas loob na akong lumapit at tumabi sa iyo. At mula noon ay hinayaan mo kong malapitan at makilala ka ng buo. Naisip ko na ikaw yung babaeng gusto kong lapitan. Hindi lamang sa mga panahong malungkot ako kundi sa mga oras na puno ng saya ang puso ko. Dahil higit kanino man, ikaw ang unang taong nagbigay sa akin ng tsansa na makalimutan ang lungkot at ikaw ang nagbukas ng pagkakataon sa akin para humanap ng dahilan para maging masaya. Ang hindi mo lang alam, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako masayang bumabangon sa araw-araw. Mahal kita, Weng, dati pa. Hindi ko lang nagawang sabihin sa iyo dahil natakot ako na baka ikaw ibang direksyon na tinatahak ng ating mga puso. Kaya nga nung umamin ka ay hindi ko may tatatwa ang aking kaligayahan noon. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagsalita noon. Hindi ko kasi alam kung paano sasagot. Pero heto ako ngayon. Sana hindi pa huli ang lahat para sabihin sa iyo na mahal kita, Weng. Noon din ay napayakap ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na kailangang magsalita pa dahil alam kong walang kahit na anong letra ang makapagbibigay kahulugan sa sayang aking nararamdaman. Mahal ako ni Rico. Mahal ko siya. Sapat na yun para maging masaya. Bawat araw na nagdaan ay parang napapalibutan ako ng mga paru-parong padala ni Cupido. Wala talagang kasing saya ang maramdamang mahal ka rin ng taong pinakaiirog mo. Bawat pagsilang ng bagong umaga ay nakapagpapadala ng kakaibang ngiti sa aking labi, lalo na't alam kong anumang oras ng araw na iyon ay makikita kong muli si Rico, ang lalaking una kong naging kaibigan at ang unang lalaking minahal ko. Nagkaroon kami ng usapan na saka na lamang namin hahayaang maging kami oras na makatapos kami ng high school. Dahil yon ang nais ng aming mga magulang. At nang dumating nga ang araw ng aming pagtatapos ay buong tapang naming hinarap ang aming mga magulang upang sabihin ang aming nararamdaman para sa bawat isa. Hindi naman sila naging tutol dito dahil nasubaybayan naman nila ang aming paglaki at naging pagkakaibigan. Basta, Weng, Rico, ipangako nyo na wala pa sa mga balak ninyo ang magpamilya, ha? Bata pa kayo. Marami pang ibang pangarap na pwede ninyong maabot. Ang tiwala ko sa inyo ay dapat hindi ninyo baliin. Hayaan yung panahon mismo ang huminog sa inyo. Ito ang paalala ni Papang noong mga panahong iyon at buong puso namang tinanggap ito ni Rico. Kaya nga noong bakasyon ay sobrang naging malaya kaming iparamdam sa bawat isa ang pagmamahala namin. Tuwing sasapit ang 4:00 ng umaga ay inaabangan ako ni Rico sa aming tarangkahan upang sabay na panoorin ang pagsikat ng araw. Sabi kasi niya gusto niyang masilayan naming sabay ang pagsikat ng panibagong umaga. Nagbabaon pa nga kami ng nilagang itlog at guyabano na aming pinagsasaluhan habang hinihintay ang pagtaas ng araw. Pagpatak ng 7:00 ng umaga ay hawak kamay kaming binabagtas ang daan pauwi sa aming kanya-kanyang tahanan upang makatulong sa mga gawaing bahay at kapag sumapit naman ang oras ng siesta ay sinusundo ko siya sa kanila. Nagbibisikleta kami papunta sa Bukirin upang tumambay sa kalapit na irigasyon. Nagtatawanan habang nagkukwentuhan kaming dalawa habang kumakain ng mga aratilis na baon namin. At kapag sumapit na ang hapon,
nagtutungo na ulit kami sa gulod upang masubaybayan ang paglubog ng araw. Tulad ng sabay naming pagsalubong sa pagsikat ng araw, ay nais din naming parehong sabay naming masaksihan ang pagtulog ni Haring Araw. At kapag kumagat na ang dilim ay saka na kami kapwa uuwi. Bukas, hindi na naman kami makapaghihintay na magkita. Bukas, panibagong araw na naman ang aming ligaya. Bukas, makakasama ko na naman siya, ang lalaking nais kong kasama sa pagsikat at paglubog ng araw. Weng, sa tingin mo ano kaya ang magiging hinaharap nating dalawa? Minsang bigla ang tanong ni Rico sa akin nang maghatid kami ng pananghalian ni Napapang sa kapihan. Bakit mo naman biglang natanong yan? Sagot ko na patanong sa kanya. Kinuha ko ang ice tubig sa bayong na hawak niya saka binutasan at uminom. Inabot ko yun sa kanya pero tumanggi naman siya. Wala lang, naisip ko lang kasi kung lumipas ang 10 taon, magkasama pa kaya tayo? Dito pa rin kaya tayo nakatira? At kung sakaling hindi tayo magkatuluyan, sino kaya lalaking muling tatanggap sa'yo? Seryosong sabi nito sabay hawak sa kamay ko para bagalan ko ang paglalakad at seryosong makipag-usap sa kanya. Sumenyas ako sa kanya na maupo muna kami sa pilapil na nadaanan namin. Binaba nito ang bayong sa tabi niya nang makaupo kaming pareho at nang kapwa ayos na kami sa aming kinakalagyan ay saka ako nagsalita. Ano ka ba naman? Parang sinasabi mo naman na natatakot ka kasi hindi tayo magkakatuluyan eh. Tumingin ito sa malayo saka sumagot. Kasi ang takot ko lang paano kung maisip mo palang hindi ako ang para sa'yo at makakita ka ng tamang lalaking makapagbibigay sa'yo ng magandang buhay. Hindi katulad ko na mahirap lang. Hindi ko naman ata kayang maibigay sa'yo ang buhay na dapat na para sa'yo eh. Nalulungkot nitong litanya. Minsan lang maging ganito si Rico, Papa Dudut. Kaya naman naintindihan ko siya. Kinuha ko ang kanyang kamay at hinawakan ito ng buong higpit para iparamdam sa kanya na wala siyang dapat na ikatakot. 10 segundo, 10 minuto, 10 oras, 10 araw at 10 linggo, 10 buwan, 10 taon, 10 dekada. Tayo lang ang magkakasama. Pangako ko yan. Tumingin ito sa akin at bahagyang nawala ang alinlangan sa kanya. Ikaw lang ang mamahalin ko, Weng. Kaya sana matupad ang pangako mong kahit na umabot ng 10 dekada, ako lang ang mamahalin mo. Kasi pinapangako ko sa iyo na kahit na maubos pa ang 10 buhay ko, ikaw lang ang pipiliin kong mahalin. Niyakap ako nito ng buong higpit at ilang segundo pa'y pinasya na naming umuwi upang makapaggayak pa para sa aming pag-aabang sa paglubog ng araw. Weng, pasensya ka na, Neng, ha? Hindi ka pwedeng masamahan ngayon ni Rico. Medyo may problema ang nanay niya Sana maintindihan mo. Bungad ng ama ni Rico sa akin nang magtungo ako sa kanilang bahay upang sunduin siya para magpasama sa bayan para bumili ng mga sakong gagamitin sa pagbabayo ng kape. Pero bago pa man ako makasagot ay bigla ko na lamang narinig ang malakas na sigaw ng ina ni Rico. Sige, Neng, sasabihin ko na lang kay Rico na napadaan ka at salamat dito sa bulalong dala mo, ha? Ngumiti ako at saka nagpaalam na. Nag-alala ako kay Rico habang naglalakad. Nitong mga nakaraang linggo ay hindi na sinusumpong ang nanay niya pero ngayon ay tila triple ang naging pagsumpong nito. Nang sumapit ang hapong iyon ay hindi ko na inaasahang makakasama ko pa si Rico nang magtungo ng gulod dahil alam ko namang kailangan itong alagaan ng nanay niya. Kaya naman mag-isa ko na lamang nagtungo doon. Mas napaga ako ng punta kaysa sa dati dahil wala naman akong ginawa ng mga oras na yon. Natapos ko na lahat ng labahan sa bahay kaya naman maaga akong nakaalis. Sa gulod ay naramdaman ko ang mapayapang paghagod ng hangin sa aking buhok. Ito ang paborito kong lugar, ang paboritong lugar namin ni Rico. Naupo ako sa damuhang madalas naming kapwestuhan ni Rico at saka pumikit ng mariin habang sinasabay ko ang aking paghuni sa ihip ng hangin.
Ilang minuto pa'y nakita ko na ang bahagyang paglubog ng araw. Medyo nakaramdam ako ng lungkot dahil ito ang unang beses na hindi ko kasama si Rico para masaksihan ito. Napabuntong hininga na lamang ako at binala ko na lamang na umuwi na at wag nang hintayin ang tuluyang pagbaba ng araw. Nang biglang sa pagtayo ko ay nabunggo ko ang dibdib ni Rico na nasa likuran ko na pala ng mga sandaling iyon. Ilang segundo kaming natigilan hanggang sa napansin ko na lamang ang mga pasa sa mukha nito. Hindi maikukubli sa abong kulay ng kapaligiran ang nakita kong mga galo sa kanyang mukha at braso. Alam kong dahil na naman ito sa kanyang ina. Sinumpong na naman ang nanay mo. Sana hindi ka na lang nagtungo dito para nabantayan mo siya. Hahaplosin ko na sana ang kanyang mukha nang pigilan niya ako. Tumitig ang mga malulungkot nitong mata sa akin at pilit na kinukubli ang kanyang ngiti. Hindi ba pangako ko sa iyo na hindi ako papayag na magkaroon ng isang araw na hindi natin masaksihang pareho ang pagtatapos ng bawat araw? Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta ng mas maaga. Hinintay ko lang kasi na makatulog si nanay bago ako umalis eh. Niyakap ako nito at saka hinarap ang direksyon ng araw upang hindi na ako magprotesta pa sa kanyang ginawang pagpunta sa gulod, gayong may mga importante pa itong bagay na dapat na gawin tulad na lamang ng pagbabantay sa kanyang ina. Tahimik kaming pareho ng mga sandaling iyon at hindi na may tatatwa na nakaramdam ako ng kalungkutan sa bisig ni Rico. Naramdaman ko ang pagsundot ng tila libu-libong karayom sa aking puso nang madama ko ang mga gasgas sa kanyang braso. Nang mga sumunod na araw ay napansin ko ang pananamlay ni Rico. Alam kong dahil iyon sa matinding panunumpong ng kanyang ina. Kahit pilitin niyang maging masigla sa aking harapan ay hindi ito maikukubli ng kanyang mga matang malalayo ang tingin. Alam kong ayaw niya akong idamay sa problema niya sa kanyang ina, pero bilang karelasyon ay sa tingin ko ay may karapatan akong tulungan siya. Lalo na't nakokompromiso ang saya na pwede naming maranasan sa bawat araw na susunod. Rico, ayos ka lang ba talaga? Alam mo, hindi naman natin kailangan pumunta ngayon sa irigasyon kung hindi mo ramdam na tumungo doon. Hayagan kong sabi sa kanya nang sunduin niya ako sa bahay para sa usapan naming magtungo sa irigasyon. Para kasi itong wala sa sarili. Hindi nga rin ito nagsalita nang sabihin ko iyon sa kanya. Dire-diretso lang ito naglalakad hanggang sa mainis ako sa kanya at saka pahila siyang hinarap sa akin. Ano bang problema, Rico? Alam mo kung madadamay lang ako sa problema mo sa bahay ninyo, aba mas magandang wag muna tayong magkita. Tumalikod na ako sa kanya noon at akmang aalis na dahil baka hindi ko na makayanan ang sobrang galit at baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Ilang araw na rin akong nagtitimpi. Mabuti sana kung tinutulungan niya rin ang sarili niyang pag-aanin ang sitwasyon niya, pero hindi. Napapagod na rin kasi ako na wala itong ibang ginawa kundi ang magpadala sa mga problema niya. Alam kong hindi madali ang kalagayan niya ngayon, lalo na't malala ang sitwasyon ng kanyang ina at naiintindihan ko yon, pero sana sa tuwing magkasama kami ay wag na lang niyang ipahalata yun sa akin kung wala naman siyang balak na sabihin ito sa akin. Gusto kong makatulong sa kanya pero papaano ako tutulong kung siya mismo hindi magawang sambitin sa akin kung ano ang dinaramdam niya. Naglakad ako pa uwi nang hindi siya nililingon. At ang pinakamasakit pa ay hindi man lang niya ako hinabol para humingi ng tawad. Pabulong-bulong pa akong naglalakad habang padabog na tinatahak ang daanan patungo sa aming tahanan. Nang bigla ay sanalubong ako ng aking mamang na tila nanalo ng sweepstake dahil sa saya. Weng, anak ko! Magandang balita! Pag-aaralin ka ng Tio Hosping mo sa Maynila. Sa loob ng 2 linggo, kailangang maayos mo na lahat ng kailangan mo dito bago ka namin ihatid ng papa mo sa Maynila. Anak, makakapag-aral ka na sa kolehiyo. Hindi ako nakapagsalita noon dahil wala akong ibang nasa isip kundi si Rico. Hindi ko kaagad nasabi kay Rico ang tungkol sa aking pag-aaral sa Maynila.
Hindi ko alam kung papaano ko sisimula ng pagbabalita sa kanya ng tungkol sa pag-aaral ko sa Maynila. Alam ko may kalapitan lang ang Maynila sa Batangas, pero sabi ni Mamang baka hindi niya ako payagang umuwi sa amin kahit bakasyon para makatulong kay Tito Husping sa panaderya nito bilang ganti sa mga itutulong nito sa aking pag-aaral. Sabi nga ni Mamang baka kapag nakapag-ipon na sila ni Papang sumunod na rin ito sa Maynila at doon na lamang tumira para samahan ako. Neng, nasabi mo na ga kay Rico ang pag-aaral mo. Ano gang balita sa taong yon? Alay bihira nang nakakadaan dito yon Minsang pagtatanong ni Mamang sa akin habang nag-aalmusal. Bihira na nga ang pagdaan ni Rico sa amin mula noong nagkaroon kami ng tampuhan at saka mas pinili kong wag muna siyang storbohin dahil baka mas makadagdag lang ako sa problema niya sa kanyang ina at kailangan ko ring umiwas para malaman kung papaano ko sasabihin sa kanya ang balita ng pag-aaral ko sa Maynila. Hindi ko pa nasasabi Mang madami kasing ginagawa yon sa bahay nila. Alam mo naman po siguro ang sitwasyon niya sa bahay nila, hindi ba? Tumayo si Mamang para magsandok pa ng kanin namin. Ay siya, bahala ka nang magsabi sa kanya kung kailan ha. Ang sa akin lang neneng mas maganda ngayon palaang ay masabi mo na kay Rico na aalis ka na rito sa atin. Nang sa ganon matanggap niya agad at makalabas-labas pa kayo bago pa kayo magkalayo. Sa sinabi ni Mamang ay naisip kong tama nga naman. Mahigit 1 linggo na lamang akong lalagi dito sa amin at mahigit 1 linggo na lamang kaming magkakasama ni Rico. Kung sakaling hindi ko pa iyon masabi sa kanya, masasayang lang mga nalalabing araw na pwede kong maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. At masasayang lamang ang bawat minutong puno ng alaala naming dalawa na pwede kong mabaon pag tumungo ako sa Maynila. Mamang, pupunta lang po ako kina Rico. Tumayo na ako at saka inayos ang aking pinagkainang halos hindi ko pa naman nagagalaw. Kakaisip sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Tumango lamang si Mamang at saka ako umalis upang tunguhin ang tahanan ni Rico. Rico, pwede bang mag-usap tayo? Nasa bakura na ako ng kanilang mumunting bahay at naabutan ko itong nakaupo sa bangko malapit sa kanilang halamanan. Sa ilang araw na hindi ko ito nakita ay napansin ko kaagad ang pangangayayat nito at pangingitim ng paligid ng kanyang mga mata. Nahabag ako sa kanyang itsura dahil sa edad niyang yun ay hindi pa dapat ito nakakaranas ng ganitong klase ng hirap ng buhay. Hindi ito nagsalita sa aking tanong kaya naman pinili kong lumapit pa sa kanya upang wala na siyang magawa. Naupo ako sa kanyang tabi at maayos naman siyang umurong upang bigyan ako ng spasyo. Hindi ito nagprotesta nang dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay nang mapaupo ako sa kanyang tabi. Ilang sandali kaming tahimik upang matansya ang emosyon ng bawat isa sa mga oras na iyon at nang maramdaman kong maaari ko na siyang makausap ay saka ako sinimulan ng dahan-dahan ang pagsasabi sa kanya tungkol sa plano kong pag-aaral sa Maynila. Rico, naaalala mo ba si Tiyong Husping ko? Yung nagbigay sa atin ng duhat at karne ng kambing noong mga bata pa tayo? Tumango ito. Pero hindi magawang makatingin sa akin at tanging sa lupa lamang niya nais idikit ang kanyang paningin. Kasi nagtelegrama ito kay Mamang at nais niya na pag-aralin ako sa kolehiyo. Unti-unti ay nag-angat ito ng paningin at saka tipid ng ngumiti. Mabuti naman kung ganon. Maswerte ka kasi makakapag-aral ka ng kolehiyo. Iilan lang sa atin dito ang pinagpapalang makapag-aral. Tanggapin mo na yan. Naging todo ang suporta nito sa aking pag-aaral dahil nakita ko ang sigla sa kanyang mga mata habang sinasabi yon. Nais din itong mag-aral pero hindi hinahayaan ng ama niyang matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor dahil kapos sila sa pangpinansyal na aspeto. Sabi niya magtatrabaho lang ito sa kabayanan ng kahit na ano para lamang makatulong rin sa pamilya niya bago matapos ang tag-init. Oo, swerte talaga ako Rico kaya nga hindi ito tinanggihan ni ng Mamang Pero kasi Rico, hindi ako dito sa Batangas magpapatuloy ng pag-aaral. Sa Maynila kung saan nakatira si Tiyo Husping.
Nagagatol kong pahayag sa kanya at ilang minuto pa'y tuluyan ng napipi si Rico sa aking mga naging revelasyon. Hanggang sa tumayo na lamang ito at saka tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang bahay nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi kaagad ako nakatayo para humabol sa kanya dahil hindi ko alam kung paano ko sasalubungin ang blankong emosyon nito. Baka mas lumala pa ang sitwasyon kung susunod ako sa kanya. Ilang sandali akong nakaupo bago ko pinasyang tumayo upang lisanin na ang kanilang bahay. Malamang ay nabigla si Rico at hahayaan ko na lamang na makapag-isip-isip ito kung ano ang plano niya sa amin matapos niyang malaman ang tungkol sa aking pag-alis. At nang papalakad na ako paalis ay bigla ko namang narinig ang kalabugan sa tahanan nila. Alam ko na ang dahilan nito. Hindi na ito bago sa akin at nang marinig ko ang sigaw, ang pagsigaw-sigaw ng ina ni Rico ay nakumpirma kong sinusumpong na naman talaga ang ina niya. Umalis na ako noon bahid ang pag-aalala kay Rico dahil sa inaasal na naman ng kanyang ina at syempre nababahid pa rin ako ng pag-aalala sa aming dalawa dahil hindi ko alam kung ano ang inaasal ng tadhana sa nagbabadyan naming pagkakalayo ng lalaking una kong minahal. Sabi ko na nga ba andito ka lang eh. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Rico mula sa aking likuran. Nasa gulod ako noon pasado 5:00 ng hapon. Ilang minuto na lang at tuluyan ng wawagayway pababa ang mapupulang kulay ni Haring Araw. Ito ang unang beses na nakasama ko siyang magpunta sa gulod mula noong nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero ganun pa man ay wala pa ring mintis ang pagpunta ko dito sa pagsikat ng araw at sa paglubog nito. Gusto ko pa rin tuparin ang pangako ko na saksihan ko ang mga kaganapang ito at aasa na lamang ako kung pupunta si Rico para samahan ako. Pero lumipas ang ilang araw at umabot na ng halos 2 linggo ay hindi pa rin ito nagpapakita doon. Pero ngayon ay andito na siya at mukhang handa nang makipag-usap sa akin. Tumabi ito sa akin at saka tumingin sa kalangitan. Balita ko, bukas ng umaga ang alis mo. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Halos wala kaming mapag-usapan dahil naiilang pa ako sa kanya. Paano yan di magkakalayo na tayo? Ito na ba ang huling pagsaksi natin sa paglubog ng araw? Malungkot nitong sabi at pilit tumitig sa aking namumulang pisngi dahil sa pinaghalong lungkot at hiya sa kanya. Hinayaan na lamang ako nitong manahimik. Wala akong balak magsalita noon at nang mapansin itong nahihirapan ako maglabas ng kahit na anong salita sa aking lalamunan ay saka ito humuni ng matudnila. Wala pa man siya sa kalagitnaan ng kundi man ay bigla na lamang akong napaiyak at napayakap sa kanya. Hindi ko na napigilan ang emosyon dahil sa pinaghalong takot, lungkot at pangungulila sa kanya. Masakit sa akin na malamang ito na ang huling paglubog ng araw na makakatabi ko siya. Rico, sana maintindihan mo na kailangan mong gawin ito para sa atin. Gusto kong maging maganda ang kinabukasan nating dalawa para balang araw ay may pagmalaki tayo sa lahat. Naiiyak kong sabi pero pinigilan ako nito na magsalita pa sa pamamagitan ng paghigpit ng kanyang yakap sa akin. Huwag mo na akong intindihin pa, Weng. Hangad ko ang ikakabuti mo higit anuman. Pwede bang makiusap sa'yo? Inangat ko ang paningin ko sa kanya upang malaman kung ano pa ang dagdag nitong sasabihin sa akin. Weng, pwede bang bukas bago sumikat ang araw makasama ulit kita dito? Kahit man lang sa huling pagkakataon na andito ka at makasama kita sa pagsikat ng bagong araw. Kahit sandali lang, kahit ilang segundo lang. Tumango ako at saka binaon ang aking mukha sa kanyang dibdib. Ilang saglit kaming ganito, walang usap-usap tungkol sa mga mangyayari sa susunod na mga araw na hindi na kami magkakapiling pa. Akala ko hindi ka na darating. Nawaglit ang pag-aalalang sabi ni Rico sa akin nang humahangos akong dumating sa gulod. 4:30 noon ng umaga nang makarating ako sa gulod.
Ang usapan namin ay saktong alas 4 ng umaga para may oras pa kaming dalawa na makapag-usap. Dahil saktong alas 8 ng umaga ang biyahe ko. Nahuli ako ng gising dahil mga alas 2 ng umaga ng madaling araw na ako nakatulog. Hindi ako makatulog noon at pabalikwas ako ng pabalikwas sa aking higaan dahil hindi magawang ipikit ng aking mga mata ang mga katanungan sa aking isipan. Panay katanungan tungkol sa amin ni Rico. Ang walang pagod na tumatakbo sa aking isipan magdamag, kaya naman madaling araw na ako nakatulog at naging dahilan upang mahuli ako sa aming usapang pagkikita sa gulod. Pasensya na Rico ha, may inayos lang kasi ako sa mga dadalhin ko kaya nahuli ako. Pagsisinungaling ko sa kanya na agad naman niyang kinagat. Inalalayan niya ako sa pagupo sa aming madalas na pwesto habang nakatingin sa kasikatan ng araw. Madilim pa noon at aabutin pa marahil ng 30 minuto bago tuluyang magpakita ang mga galamay ng haring araw. Pero ganun pa man ay hindi kami nainip at pinagdadasal ko pa nga ng taimtim na sana ay matagalan pa ang pagpapakita ng araw sa amin dahil iyon na ang tanda na kailangan ko ng lisanin ang lugar na yon. Tahimik kaming pareho habang nakatingin sa malayo. Ang inihanda ni Rico na sagot gulaman at mainit na sweet corn na pinahiran ng margarine at asukal ay hindi namin parehong ginalaw. Wala sa amin na may ganang kumain lalo na't pareho kaming napupuno ng kung anong klaseng pag-iisip. Hanggang sa nagsalita na lamang si Rico. Weng, alam kong lagi ka pa rin nagpupunta rito sa gulod noong mga nakaraang araw. At kung tatanungin mo ko kung paano kong nalaman, andito rin kasi ako pero mas pinili kong huwag magpakita sa iyo kasi alam kong hindi ka pa handang harapin ako. Nandun ako sa sulok ng parte ng gulod na to kung saan hindi mo ako makikita. Paamang akong tumingin sa kanya at tila naghahanap pa ng ibang kasagutan sa kanya. Gusto ko pa rin ituloy ang ipinangako ko sa iyo na kahit na anong mangyari ay pupunta ako sa gulod na ito sa pagsikat at paglubog ng araw. Hindi ko binali yon at ayaw kong baliin yon dahil pangako natin yon sa isa't isa. Mataman akong nakikinig habang umiindayog ang lungkot sa aking diwa. Akala ko'y hindi na ito sumipo talaga sa aming tagpuan pero heto at nalaman kong andun pala yon at nakakasama kong sumaksi sa panibago at pagtatapos ng araw. Kaya pala may mga kaluskos akong naririnig na pilit kong binabaliwala dahil sa takot na kung ano pa ang makita kong masamang elemento doon. Pero siya lang pala yon. Wala na akong ibang nasabi sa kanya kaya naman pinili ko na lamang na tumingin sa direksyon na kakasilangan ng bagong umaga habang nag-iisip kung makakaya kaya naming dalawa na malayo sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan nang nagpakita sa amin ang haring araw. Isang senyales na tapos na ang oras na kami ay magkasama. Ilang sandali kaming hindi gumalaw at tila nagpapakiramdaman. Tila nag-iisip kung dapat na bang tumayo kaming pareho at lisanin na agad-agad ang gulod pero hindi. Mas pinili naming maupo ng komportable tulad ng dati at pagkatapos ay sabay na humuni ng isang kundima na kapwa namin na iraos. Kahit na nga parehong wala sa tono dahil nagbabadya ang pag-iyak naming pareho. Hanggang sa bigla na lamang niya akong niyakap ng mahigpit at sinuklian ko din yon ng isang yakap na alam kong matatagalan bago ko siya mayakap ng ganong muli. Weng, pangako maghihintay ako. Pangako ko sa iyo, maghihintay ako at pangako ko na andito lang ako lagi sa gulod. Maghihintay kung kailan nahayaan ng tadhana na pasikatin ng araw ang ating pagmamahalan. Wala akong imik noon dahil baka mabasag ng tuluyan ang aking boses dahil sa bigat na aking nararamdaman. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at saka tinanggal ang pulang goma na nakapusod sa aking buhok. Nabot ko yon sa kanya at saka pabulong na nagsalita. Hanggat hindi napipitas ang gomang yan, asahan mong babalik ako sa iyo sa takdang panahon. Weng, may sulat ka dito galing kay Rico. Inabot sa akin ni Tio Hosping ang isang sobre. Nagpunas muna ako ng kamay dahil kasalukuyan ako naghuhugas ng mga plato. 2 taon na nga ang nakakalipas.
Mula nang dumating ako dito sa Maynila at noong una ay talagang nahirapan ako, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay sa buhay lungsod. Pero dahil mabuti naman ang aking tiyuhin ay naging maayos na rin ako dito. Sa katuwing bakasyon naman ay dumadalaw sina mamang at papang sa akin para naman hindi ako masyadong mangulila. Sa loob kasi ng 2 taon ay hindi pa ako nagtutungo sa amin. Ang sabi kasi ni mamang, tuwing bakasyon ay tumulong naman daw ako sa negosyong paniderya ni Tio Husping. Kahit maski doon ay masuklian ko ang kabutihan nito. Sa loob ng 2 taon na hindi ko nakikita si Rico, sa loob kasi ng 2 taon na yon, Papa Dudut, ay tanging sulat lamang ang naging paraan namin para iparamdam sa bawat isa na kahit nasa malayo kaming pareho ay hindi pa rin namin nakakalimutan ang isa't isa. Kahit kasi gustuhin ni Rico na magtungo sa Maynila ay hindi niya magawa dahil hinabili ng kanyang ama ang kanyang ina sa kanya. Bukod sa walang mag-aalaga sa kanyang ina, kapag nagtatrabaho ang kanyang ama ay kapos din ito sa pera. At higit sa lahat ay hindi pinapayagan ng Tio Husping ko ang ideyang magtungo rito sa Maynila si Rico dahil baka makasagaba lamang sa aking pag-aaral. Kaya naman nagtitiis lang kaming pareho sa pagpapalitan ng sulat na noong una ay 4 na beses sa isang buwan kapag nagsusulatan kami, pero nitong mga nakaraang taon ay naging 1 beses na lamang sa isang buwan at kung minsan naman ay 1 beses na lamang sa 3 buwan. Naging abala rin kasi ako sa pag-aaral at alam ko namang naiintindihan nito kahit na paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng pagtatampo sa kanya. Madami na kasing ginagawa sa eskwelahan at pati na rin sa panaderya ni Tio Husping. Tuwing hapon din kasi pagkatapos ng klase ay diretso na ako doon sa panaderya upang makatulong at gabi na rin kung umuwi dahil magliligpit pa kami. Sa bahay naman ay maghahanda pa ako ng pagkain naming dalawa ng tiyuhin ko at pagkatapos ay ako rin ang maglilinis. Pagkatapos nun ay gagawa pa ako ng assignments ko at saka lamang ako magpapahinga. Madalas ay pagpasok ko ng kwarto ay bagsak agad ang aking katawan sa kama at biglang lalalim na ang aking tulog. Kaya madalas ay hindi na ako nakakasagot sa mga sulat ni Rico hanggang sa pati na rin siya ay madalang na kung magparamdam. Umiiyak ka na naman dyan, Weng. Eto ang panyo ko, malinis yan. Sana naman ngayon wag mo na yang tanggihan ha. Napaangat ako ng tingin mula sa lalaki na gabot ng isang puting panyo, si Banjo. Siya ang aking kaklase sa 2 subjects ko sa kursong Business Management. Madalas itong lumalapit sa akin sa tuwing nakikita ako nitong mag-isa at malungkot. Madalas din ay sinusungitan ko ito dahil nakukulitan ako sa kanya at gusto kong mapag-isa, lalo na kapag malungkot ako dahil nag-aaway kami ni Rico. Naging madalas na nga ang pag-aaway naming dalawa dahil sa dalang ng pagsusulatan namin. Wala rin kasi kaming telepono at ganun din sila sa Batangas. Kaya talagang sulat lamang ang paraan namin ng komunikasyon, pero mukhang pati iyon ay palyado pa. Miss Weng, alam mo kung ako sa'yo iwan mo na yung lalaking nagpapaiyak sa'yo. Dagdag na sabi ni Banjo sa akin habang padaskol na naupo ito sa akin tabi na akala mo'y inaanyayahan kong gawin iyon. Hindi ako nagsalita noon at saka pasimpleng nilagay ang aking bag ang sulat ni Rico na nilamukos ko kani-kanina lamang bago dumating si Banjo. Tumayo na ako noon para umalis na at iwan na siya dahil hindi ko talaga siya gustong makausap. Wala akong gustong makausap ng mga oras na iyon at tanging pag-iisa lamang ang gusto kong gawin. Pero nagawa pa nito akong sabayang lumakad. Naimiss na ako noon pero hindi ko magawang ipakita dahil maraming tao sa nilalakaran namin. Kaya naman kunwari ay hindi ko siya nakikita. Pero makulit ito na tipong parang walang hiyang-hiyang nagsasayaw pa sa aking harapan na akala mo'y walang nakakakita sa kanyang ginagawa. Pinagtitinginan na kami ng mga oras na yon at ang iba ay nagbubulungan habang pasimpleng tumatawa. Mas lalo tuloy akong namula sa hiya dahil nadamay ako sa ginagawa ni Banjo. Kaya naman binilisan ko pa ang paglalakad at sa dulo ay lakad-takbo na ang aking ginawa. Nang hindi na ako nito maabutan ay bigla na lamang itong sumigaw. Weng, kung lagi ka lang pinapaiyak ng lalaking yan, iwan mo na. Andito naman ako, pansinin mo lang ako. Hindi ako lumingon sa kanya pero habang naglalakad palayo ay napalitan ng ngiti ang kaninang malungkot kong labi.
Alam mo, siguro talagang nalulumbay lang yung Rico na yun sa'yo. Malamang malayo ka sa kanya at hindi pa kayo nagkikita ng kulang 3 taon kaya siguro masama lagi ang timpla niya sa'yo. At saka hindi ba ikaw rin mismo nagsabi na may problema siya sa bahay nila? Kaya siguro pati ikaw nadadamay na rin. Ang sabi ni Banjo habang kumakain kami sa kantina ng aming departamento. Makalipas nga lamang ng ilang buwan na pangungulit ni Banjo na makipagkaibigan sa akin ay sumuko na rin ako at hinayaan ko na lamang siyang lapit-lapitan ako hanggang sa nakita ko na lamang na mabuti naman pala itong tao. Siguro nga, di naman siya nawawaglit sa isipan ko kahit na isang segundo . Alam niya yun. Nagkataon lang talaga na busy ako sa pag-aaral at sa negosyo ng tiyuhin kong nagpapaaral sa akin. Sabi naman niya naiintindihan niya yun pero hindi naman iyon ang nilalaman ng mga sulat niya sa akin. Wala akong narinig na salita mula sa kanya at nang magpa siya na itong sumagot at sa paraang pagtatanong naman. Weng, sa tingin mo dapat ba na kumapit ka sa relasyon ninyong dalawa? Sa loob kasi ng ilang taon ay tanging sulat lamang ang nag-uugnay sa inyo at madalas puro away pa ang laman nun. Baka naman sa bandang huli maisip mo na lang na hindi sapat ang hawak mong pangako ninyo sa isa't isa para patuloy na kumapit sa kung ano man ang natitira sa inyo. Sa sinabing iyon ni Banjo ay napaisip ako. May punto naman ito talaga pero kapag naiisip ko ang mukha ni Rico at ang mga masasayang araw namin sa Batangas ay hindi ko maiwasang manghinayang. Kung sakali mang bitawan ko siya, hindi ko na yon sinagot pa at piniling pagtuunan na lamang ng pansin ang aking kinakain. Hanggang sa muli na naman itong nagbitaw ng mga katagang lalong nagpagulo sa aking isipan. Alam mo Weng, minsan iniisip natin na kaya pa nating kumapit. Pero sa bandang huli, maiisip mo kung matibay pa ba ang kakapitan mo. Kasi baka imbes na yan ang mag-angat sa'yo ay yan pa ang dahilan kung bakit ka lalong mahuhulog. Mag-isip ka lang Weng. Siguraduhin mo lang na ang kakapitan mo hindi marupok at madalas mapigtas kasi baka isang araw ikaw lang ang masaktan kapag tuluyan ang naputol yan nang hindi mo namamalayan. Sa sinabi niyang iyon ay napaangat ako ng tingin at dito ay kumabog ng konti ang puso ko. Hindi dahil sa kaba na baka matapos na ang lahat sa amin ni Rico, kundi dahil sa gwapo at maamong mukha ni Banjo na mukhang handa akong saluhin anumang oras na mapigtas ang taling kinakapitan ko ng ilang taon. Hawak ko na ng mga oras na iyon ng sulat ng pakikipagkalas kay Rico. Mula noong kinausap ako ni Banjo nung nakaraang linggo ay napag-isip-isip kong hindi na ata tama ang makipagrelasyon pa kay Rico. Lalo na't hindi naman kami nagkikita at panay pa ang away sa mga sulat na aming pinapadala sa bawat isa. Habang hinihintay ko ang karterong kukuha noon ay baka sa aking mga kamay ang panginginig dahil anumang araw na matanggap niya yon ay alam kong tapos na ang pinangahawakan naming relasyon ng matagal. Masakit para sa akin ang gawin ito pero sa ngayon ay alam kong para rin ito sa ikakabuti naming pareho. Lalo na't sigurado nang hindi na ako babalik sa Batangas dahil kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, sa susunod na taon ay paniguradong dito na sa Maynila titira sina mamang kasama ko. Sa ginawa kong pasyang ito ay lubha akong nasasaktan lalo na kapag naiisip kong sa mga susunod na araw o buwan o taon ay may kapiling na itong iba at hindi na ako yon. Napaluha na lamang ako nang dumating na ang kartero at inabot na sa kanya ang sulat ko. Sinundan ko pa hanggang makalayo ito. Tila walang lakas ang aking mga paa na umatras papasok sa aming bahay. Pero ramdam ko ang lakas ng mga paa ko kapag naisip kong habulin ang karterong iyon at bawiin ang sulat pero nagawa akong pigilan ng aking utak. Para ito sa ikakabuti naming dalawa. Para ito sa ikakabuti ni Rico. Hindi ako ang para sa kanya at karapatan niyang maging maligaya sa piling ng isang babaeng handang ibigay ang kanyang presensya anumang oras. Hindi ko yon kayang ibigay sa kanya. Papasok na ako sa loob ng bahay nang marinig ko ang isang sigaw mula sa labas ng bakura namin. Si Banjo.
May dala-dala itong ubas at kay Mito, inangat nito ang supot na kinakalagyan ng prutas at mula sa malayo ay alam kong nakita niya akong malapad ang pagkakangiti. Si Banjo. Siya ang natatanging lalaking nagbigay sa akin ngayon ng lakas at pag-asa na labanan ng lungkot na aking nadarama dahil sa pakikipagkalas ko kay Rico. Si Banjo nahayagang nagsasabi sa akin ng kanyang nararamdaman simula pa lamang. Si Banjo ang lalaking humingi ng kakarampot na espasyo sa puso ko na matagal nang binakura ni Rico. Mabigyan ko kaya siya ng pagkakataon na umupa sa puso ko. Ngayong nabakante na ako. Lumipas pa ang ilang buwan at heto, natututo na ng kusa ang puso kong hilumin ang sugat na dala ng pakikipagkalas kay Rico. Naging posible yon dahil sa pag-aalalay ni Banjo sa akin. Hindi na muling nagparamdam si Rico sa akin matapos kong ipadala ang sulat ko. At naiintindihan ko naman yon dahil hindi naman ganong kadaling tanggapin na wala na ang lahat sa amin. Hindi rin piniling balitaan ako ni na mamang tungkol sa kanya dahil alam nilang ayaw ko munang marinig ang kahit na anong balita tungkol kay Rico. Oh, nakatulala ka na naman dyan. Iniisip mo bang muli ang ex mo? Habang nasa library kami ay siniko ako ni Banjo dahil hindi ako nakikinig sa mga kwento niya at nakatulala lang ako sa malayo. Nagulat ako sa pagsasalita niya kaya naman para bawiin ang pagkakapahiya ko ay kunwaring binuklat-buklat ko ang librong hawak ko. Che, tumigil ka nga. May kinukumpyut lang kasi ako kaya ayon, natulala ako. Pagsisinungaling sabi ko pero ang totoo naman ay si Rico ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Iniisip kong sumasagi din ba sa kanyang isipan at kung hanggang ngayon ay nagtutungo pa rin ito sa gulod upang saksihan ang pagsikat at ang paglubog ng araw. At kung sakali mang ginawa niya yon, may kasama na rin kaya siyang iba na bago niyang kasabay sa pagsaksi nito? Sus, magsisinungaling ka pa sa akin basang-basa na kita. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alam kong hindi siya nawaglit sa isipan mo. Kaya nga nakakatampo rin Kasi ako ang kasama mo pero ibang nasa isipan mo. Seryoso nitong litanya sa akin. Napatingin ako sa kanya at tinitigan ang gwapo nitong mukha. Hindi hamak na mas gwapo si Banjo kay Rico. Hindi hamak na mas mayaman pero sa tuwing kinukumpara ko silang dalawa ay mas nangingibabaw pa rin si Rico. Kahit na salat ito kung iahambing sa itsura ni Banjo. Matagal na rin nagparamdam sa akin si Banjo pero hindi ko pa siya magawang pagbuksan ng aking bintana dahil alam kong hindi pa ako handa. Pero kung utak ko lang ang tatanungin, matagal na itong maghuhumiyaw na si Banjo na ang aking piliin. Pero ang puso ko ay si Rico pa rin ang sigaw na kahit kasing hina ng huni ng ibon ng sigaw nito ay mas nangingibabaw pa rin iyon higit pa sa dambuhalang sigaw ng utak ko. Ay naku Banjo, mag-aral na lang tayo. Paano tayo magtatapos niyan kung puro panliligaw ang atupagin natin, hindi ba? Bumalik na ako sa pagbabasa at ganon din siya kahit na alam kong ilang sandali itong tumitig sa akin. Tinuon ko na ang aking isipan sa librong hawak ko at kahit na papaano'y nawaglit na ang imahe ni Rico sa utak ko hanggang sa narinig ko ang mahinang pagsipol ng isang lalaking napadaan sa amin. Muling nagbalik sa diwa ko si Rico dahil ang sinipol ng lalaking iyon ay ang kantang Matudnila na kantang aming pinagsasaluhan noong buo pa ang aming relasyon. Masayang pagtatapos sa iyo Banjo. Pagbati ko sa kanya sa mismong araw na inani namin ang ilang taong pagsusunog ng kilay. Ganon din sa iyo Weng. Sa wakas tapos na tayo at sana naman ngayon pwede mo na akong sagutin. Dire-diretso nitong sabi na nakapagpatigil sa akin. Papadudot na ngako ako kay Banjo na kapag nakapagtapos na kami ay sasagutin ko na siya. Alam ko namang desidido ito sa akin at mahal na mahal niya ako dahil nagawa nitong maghintay hanggang sa makalimot ako kay Rico. Ngumiti na lamang ako at saka umoo. Nagtatalon ito sa tuwa at nakaagaw ng atensyon ng ibang nakapagtapos. Natatawa at nahihiya ako itong pinigilan at saka biglaan niya akong niyakap. Sa yakap niyang iyon ay naramdaman kong tama ang desisyon kong muling buksan ang aking puso para sa kanya.
Isang taon na ring mahigit nang magpasya akong tapusin ang una kong pag-ibig at heto na, dumating nang muli si Cupido upang panain ang puso kong takot magmahal muli. Salamat, Weng! Akala ko talaga hindi mo na ako matututunang mahalin. Pangako sa'yo magiging masaya ka sa akin at makakalimutan mo ng tuluyan si Rico. Tutulungan kita dahil alam ko namang may bakas pa ng pagmamahal sa puso mo para kay Rico. Sa sinabi niyang iyon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya dahil hanggang ngayon ay nasa isipan pa rin niya, nakakompetensya pa rin niya si Rico sa puso ko. Oo nga at may natitira pa akong pagmamahal para kay Rico pero mas nangingibabaw ang pagdanais kong maging maligayang muli sa piling ng panibago kong pag-ibig at iyon ay si Banjo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan at parang isang iglap ay tila tumakbo papalapit sa akin ng 4 na taon. 4 na taon pa ang lumipas at heto masayang masaya kaming dalawa ni Banjo. May maganda ng trabaho at nakakatulong na rin sa magulang. Sabi nga ng aking mamang at papang na kapwa kasama ko ngayon sa Maynila ay handa na raw nilang ibigay ang kanilang blessing para magpakasal na kaming dalawa ni Banjo. At kapag nababanggit nila iyon kay Banjo ay lumalapad lalo ang ngiti nito. Kaya naman nakakasiguro na ako na si Banjo na ang dapat kong makasama hanggang sa mawala na ng kulay ang lahat ng bahagharing susulpot sa kalangitan. 2 taon pa ang lumipas at heto maayos na ang buhay ko. Naging abala ko sa trabaho pero ganun pa man ay hindi ako nakukulangan ng oras na ibinibigay ko para sa magulang ko at kay Banjo. Isang araw ay napaaga ang aking uwi mula sa trabaho. Nag-leave ako ng 1 linggo dahil aasikasuhin na naming pareho ni Banjo ang nalalapit naming kasal. 5:00 pa lamang noon pero bahagya pang maliwanag. Wala akong masaksihan noon kaya naman pinasya kong maglakad-lakad pa dahil maliwanag pa naman. Hanggang sa mapagod ako at naupo sa isang upuan sa isang parke. Pinahinga ko ang aking paa at bumili ng chicharon sa isang mama na napadaan. Inaliw ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagmamasid-masid sa mga taong nagdaraan. Nang mapagod ako sa kakamasid ay pinikit ko ang aking mga mata. Nang ilang sandali ay naramdaman ko ang malambing na haplos ng hangin sa aking pisngi hanggang sa naging komportable na ako sa aking sitwasyon na tila binalik ako sa aking pagkabata sa aming probinsya. Hanggang sa naging malaya na ako na sariwain ang mga masasayang alaala ko noong bata pa ako. At sa hindi sinasadyang napahuli na lamang ako ng awiting Matudnila. Agad akong napatigil at nang magmulat ako ng aking mga mata ay saka naman tumambad sa akin ang mapupulang galamay ng haring araw na tila nagpapahiwatig na ito'y magpapahinga na. Lumingon ako sa paligid at may nakita akong 2 magkarelasyon na masayang nakaupo sa damuhan habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Dito ay biglang bumalik sa aking diwa ang naging pag-iibigan namin ni Rico. Hindi ko napigilan ng umiyak dahil sa sakit. Akala ko'y ayos na ako. Akala ko nakalimot na ako. Akala ko'y malaya na ako sa nakaraan pero heto, sa muli naming pagdadaumpalad sa paglubog ng araw ay napagtanto kong hindi ko pa rin nalilimutan ang nakaraan ko. Si Rico. Nasaan na kaya ang una kong pag-ibig? Hindi ko talaga maintindihan, Weng, kung bakit kailangan mo pang umuwi ng Batangas. Ngayong ang dami-dami pa nating aasikasuhin para sa kasal natin. Medyo nababanas na sabi ni Banjo nang sabihin ko sa kanyang uuwi ako sa Batangas. Hindi ako nakasagot noon dahil anumang oras ay makakaya nitong paaminin ako ng dahilan sa pagpunta ko sa Batangas ay upang makita at makumusta si Rico. Banjo, gusto ko lang namang makauwi sa amin Gusto ko lang makita muli ang lugar na kinalakhan ko. Sana maintindihan mo at gusto ko rin syempreng ipaalam sa mga kababata ko doon na ikakasal na ako. Matagal-tagal din kasing hindi ako nakauwi doon Alam mo naman yun, hindi ba? Paglalambing ko sa kanya upang kahit papaano ay maibsan ang nagbabadya nitong galit sa akin. Malakas itong napabuntong hininga at alam kong diskumpiyado ito sa plano kong pag-uwi sa amin. Hindi kaya gusto mong bumalik sa inyo dahil gusto mo pa rin makita si Rico?
Takles ang sabi nito na hindi ko nagawa pang sagutin dahil alam naming pareho na kailanman ay hindi ako makapagsisinungaling sa kanya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at saka umupo. Banjo, gusto ko lang malaman kung ano pang nangyari kay Rico. Yun lang. Hanggang ngayon kasi kargo ko pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Kung may nangyari kayang masama sa kanya matapos kong sabihin na ayaw ko nang ituloy ang relasyon namin. Yun lang. Sana maintindihan mo kasi gusto ko lang tuluyang isara ang libro naming dalawa bago ako magbukas ng panibagong libro na kasama kita. Hindi niya nagawang magsalita pa kaya naman tumingin na lang ito at tumango. Sa susunod na buwan na ang kasal natin. Sa pagpunta mo sa probinsya ninyo, sana maliwanagan ka na talaga na ako ang buhay mo ngayon. Mahal na mahal kita, Weng, pero sana bago ako magmukhang tanga, may klaro mo na sa akin ang pagbabalik mo kung sino ba talaga ang dapat na umuko pa sa puso mo. Madamdamin niyang sabi at saka tuluyan na itong tumayo at pumasok na sa aming kwarto. Iniwan ako nito upang makapag-isa ko. Si Rico at si Banjo ang mga lalaking nagbigay ng kulay sa puso ko. Sino ba dapat sa kanila ang piliin ko? Mula noong matanggap niya ang sulat mo sa pakikipaghiwalay sa kanya ay naging malungkutin ito lalo. Dinibdib niya ang pakikipagkalas mo sa kanya. Malungkot na siya noon dahil sa pakiramdam niya ay matatapos na kayong dalawa dahil sa dalas ng pag-aaway ninyo. Hanggang sa ikaw na mismo ang nagkumpirma sa matagal na niyang kinakatakutan. Nasa gulod na kami noon at mula sa malayo ay kitang-kita naming nakaupo sa damuhang lagi naming kinapupwestuhan si Rico at nakatingin sa direksyon ng araw. Weng, hindi kinaya ni Rico ang paghihiwalay ninyo at nakadagdag pa ng lungkot niya ay ang malalang pagkakasakit ng ina niya. Dinibdib niya lahat at nagpadala sa pagsubok. Weng, pagkalipas ng 1 taon mula noong nakipaghiwalay ka ay tuluyan siyang nasiraan ng bait. Hindi ako nakapagsalita noon dahil parang sinipa ng ilang kabayo ang dibdib ko dahil sa matinding galit sa aking sarili at awa para kay Rico. Ayon sa kanyang ama ay hindi raw umuwi ito sa kanila nang mabaliw ito. Sa gulod daw ito tumira na kapag sinusundo siya ay nagwawala at nananakot na sasaktan ang kanyang sarili. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito doon lalo pat naging problema na rin ng kanyang ama ang sakitin niyang ina. Dinadalhan na lamang ito ng pagkain, mahihigaan at masisilungan ng kanyang ama. Ilang taon na rin itong nakatigil lang sa gulod na tila laging may hinihintay. Sabi pa ng kanyang ama ay wala itong ibang gustong makita kundi ang liwanag na galing sa pagsikat maski sa paglubog ng araw. Hindi na ako nakagalaw noon sa aking kinakatayuan at nang mapagtanto nitong nais kong mapag-isa ay nagpaalam na ito para bumalik ng bahay. Kahit na nakalis na ang ama ni Rico ay hindi ko pa rin magawang umalis at tumungo sa tabi ni Rico. Masyado akong emosyonal sa nakikita ko. Si Rico mula sa malayo ay nakikita ko ang tuluyang pagbagsak ng kanyang timbang base na rin sa suot nitong tila bestida na. Tadtad na rin ang mahabang bigote at balbas ang kanyang mukha na tila isang ermitanyong naligaw sa parte ng gulod na yon. Masakit para sa akin ang tanawing aking nakikita mula kay Rico. Alam kong parte ako ng naging kalagayan niya ngayon. Ilang saglit pa akong nakatingin sa kanya at nang makahagilap na ako ng lakas ng loob mula sa kaibuturan ng aking puso ay nagawa kong maglakad ng dahan-dahan papalapit sa aking unang pag-ibig. Tila hindi ako nito napansin mula sa kanyang likuran at tila isang anino lamang ako na hindi niya napapansin. Masangsang na ang amoy nito at ang buhok niya ay kahit na hindi ko hawakan at amuyin ay alam kong naninigas at nanlalagkit na ito dahil sa matagal nang hindi nahugasan. Ganun pa man ay hindi iyon naging hadlang para lapitan ko siya. Rico, andito na ako. Hindi pa ito lumingon nang tinawag ko ang kanyang pangalan ngunit alam kong narinig niya ako.
Hanggang sa pinili ko na lamang na lapitan siya at maupo sa kanyang tabi. 5:30 na noon at papalubog na ang araw. Alam kong kahit na wala na ang sarili nitong katinuan ay alam kong may parte sa kanyang puso na nais masaksihan ang pagpapaalam ng araw. Kaya naman hinayaan ko na lamang itong hintaying mangyari yon. Tahimik ang paligid. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita hanggang sa marinig ko na lamang ang paghuni niya ng isang malungkot na kundiman. Ang kundimang ito ay ang siyang aking hinuhuni noong unang beses niya akong makita sa gulod taong 1979. Dito ay bigla na lamang akong napaiyak na naging dahilan para ako'y kanyang tignan. Nang makabawi ako sa lungkot ay tumitig ako sa kanya at saka dahan-dahang hinawakan ang kanyang humpak na mga pisngi hanggang sa narinig ko na lamang ang boses niyang matagal ko nang hindi napapakinggan. Huwag ka nang iiyak. Lagi kang iyak ng iyak kapag pumupunta ka dito. Bakit? Hindi rin ba darating ang hinihintay mo? Nauutal na laging sinasabi ni Rico sa akin sa tuwing magtutungo ako sa gulod. Pangatlong araw ko na sa gulod na iyon at kasama lang si Rico. Nagdadala lang ako ng latag at pagkain ko. Sinasamahan ko ito doon at nagbabaka sakali ako na kapag palagi niya akong kasama mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw ay maalala niya ako. Pangatlong araw ko na nga ito pero hanggang sa ngayon ay hindi pa niya naaalala kung sino ako. Wala akong hinihintay kasi wala namang umalis eh. Ako yung umalis. Ikaw, sino ba yung hinihintay mo dito? Mukhang matagal mo na siyang hinihintay ah. Hindi ito nagsalita pero humuhuni lamang ito. Naiiyak akong pinagmamasdan ang itsura ni Rico, Papa Dudut. Halos hindi ko na makilala. Wala na ang dating sigla ng kanyang mga mata sa tuwing nagtitinginan kami. Habang pinagmamasdan siya ay hindi ko mapigilang mapahikbi na magiging dahilan para mag-alala ko lalo. Uy, huwag ka nang iyak. Ayokong nakikitang ikaw na umiiyak. Iiyak din ako eh. Kaya kahit na hindi ko kaya ay ititingin ko na lang sa kalangitan ng aking mga mata upang mapigilan ang pagbabad niyang pagtulo ng aking mga mata. Ilang sandali pa'y pareho na namang kaming nahulog sa katahimikan sa paligid. Walang nagsasalita, walang gumagalaw at tanging tumitingin lang sa direksyon ng araw. Alam mo, may kakilala ako dati. Gustong gusto niya na magtungo rito kapag papasikat at papalubog na ang araw. Lagi ko siyang sinasamahan kasi sabi niya masarap magmasdan ang araw kapag may kasama ka. Lalo na kung sobrang halaga sa'yo ng taong yun. Paninimula ko ng bagong usapan nang mabingi ako sa ingay ng katahimikan. Nakatitig lang ako sa kanyang mukha noon at wala akong balak na ialis ang aking mga mata sa kanya. Makalipas ang maraming taon ay nakita kong muli ang lalaking unang kumiliti sa aking puso. Sa pagtitig kong iyon ay biglang nagdagsaan ang iba't ibang alaala naming dalawa. Mga masasayang alaala na una pa lang ay siyang naging dahilan kung bakit nagawa kong bumalik muli sa lugar na ito. Hanggang sa narinig ko na lang siyang muling nagsalita. Si Weng, mahal ko yon. Gusto niya rin yung pagsikat at paglubog ng araw. Kasama niya ako lagi dati pero hindi na siya bumalik. Sabi niya babalik siya. Sabi niya sasamahan niya ako dito. Pero wala naman siya. Kahit blanko ang emosyong nakapalibot sa kanyang boses nang sabihin niya iyon ay hindi maitatatwa ang labis na lungkot sa kanyang mga mata. Ako naman ay hindi nagsasalita dahil sobra na ang pagsaksak ng punyal sa konsensya sa aking puso at ang hirap labanan iyon dahil wala akong armas na naihanda para mapigilan ang pagsugod nito. Hanggang sa tuluyan na nga nagpakita ang sinag ng papalubog na araw at kasabay noon ay ang paghuni ni Rico ng matudnila na naging dahilan para hindi ko mapigilan. Ang baha-bahang luhang dumaloy sa aking mga mata. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik ng Maynila, Weng.
Masyado ng maraming oras ang nilaan mo para kay Rico. At alam kong kahit na hindi ka na niya nakikilala, kahit papaano natutuwa yan. Lalo na't may nakakasama siya sa gulod na ito. Hindi ako umimik noon. Naglakad kami papunta ng gulod ng ama ni Rico upang hatiran siya ng damit at pagkain. Sinamahan ako nito na magbitbit ng mga pagkain at gamit ko na aking magagamit para matulog doon. Napansin ata nito ang biglang pananahimik ko at ang dahilan sa likod nito. Kung inaalala mo na kailangan mo itong gawin dahil sa pag-iwan mo sa kanya dati na naging dahilan kung bakit siya nagkaganyan ngayon, huwag mo na yung isipin. Alam kong matagal ka na niyang napatawad. Nung una ay pareho kaming nakakaramdam ng galit pero kalaunay naunawaan naman kita. Masyado pa kayong mga bata noon para magseryoso sa mga ganong klase ng pag-ibig. Pero hindi ko lang inaasahan na masyadong malalim ang inukit na pagmamahal sa ni Rico sa puso niya, naging dahilan kung bakit siya napunta sa ganyang estado. Weng, salamat at nagbalik ka para sa anak ko, pero payo ko lang, mas mabuting umuwi ka na sa inyo. Hayaan mo na si Rico dito. Kaya ko na siya. Huwag mo lang sayangin ang oras mo na piliting ibalik siya sa matinong kaisipan dahil pinagpapasa Diyos ko na lamang yon. Bumalik ka na sa totoong buhay mo at isipin mo na lamang na ito'y alaala na pwede mong balikan sa iyong isipan pero hindi na dapat balikan pa ng iyong mga paa. Malalim na sabi ng ama ni Rico at tanging tango lamang ang sinagot ko. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa makalis na ito at ako naman ay bitbit ang mga gamit ko at saka tumungo sa direksyon ni Rico. Mula sa malayo ay nakita ko ang itsura nito na hindi gumagalaw at nakatingin lang sa direksyon ng paglubog ng araw. Naiintindihan ko ang kanyang ama kung bakit hindi nito piniling lumapit pa. Nakakasakit kasing tingnan ang itsura ni Rico na wala na sa kanyang sarili. Para akong sinisipan ng kabayo sa dibdib sa tuwing pupuntahan ko siya pero tinatatagan ko lang ang aking sarili para hindi ako tuluyang maguho ng sakit dahil alam kong sa mga ganitong panahon ay kailangan niya ako. Hindi man naniniwala ang ama niyang gagaling siya ay hindi ganoon ang sa akin. Alam kong gagaling siya, hindi man ngayon pero balang araw. Rico, andito na ako. Halos basag kong tawag sa kanya at makalipas ang ilang sandali lumingon ito sa akin at saka sumagot. Salamat, andito ka na. Halika, upo ka na. Lulubog na ang araw. Baka sakaling ngayon na dumating si Weng. Rico, kahit ba konti hindi mo naaalala kung sino ako? Naiiyak kong sabi sa kanya habang walang humpay itong nakatingin sa kawalan. Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha. Kanina noong dumating ako ay masaya ito at may makakasama siya pero nang tumagal ay nakatulala na naman ito. Ilang araw na itong ganoon at noong una ay may pasensya pa ako pero ngayon ay tila nauubos na rin ito. Aalis na ako kinabukasan bago lumiwanag. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin bakas ng pag-alala sa kanyang mukha kung sino ako. Alam kong eto na ang huling araw na magkasama kami dahil kailangan ko na rin bumiyahe pabalik sa totoong mundo ko. Dahil tapos na ang mundong una kong pinasok nang makilala ko si Rico. Parang awa mo naman, Rico. Magsalita ka naman. Ako si Weng. Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi ikaw si Weng. Si Weng, wala na siya. Kahit na anong hintay ko, hindi na babalik yun. Ikaw dito ka lagi. Mabait ka. Hindi mo ko iwan. Mahinang sabi nito at saka muling humarap sa direksyon ng araw. Dito ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Nang mapansin ako nito ay dahan-dahan niyang hinaplos ang aking likuran upang patahanin ako pero hindi ko magawa. Doon pa lang ako nakaramdam ng kawalan ng pag-asa na maibabalik ko pa siya sa dati niyang sarili. Hindi mo naman kailangang umiyak. Mahihintayin ka rin ba dito? Biglang tanong nito. Inangat ko ang aking mukha mula sa pagkakaiyak at saka pilit na nagsalita. Meron, pero mukhang hindi na yun babalik. Nakalimutan na ata niya ako eh. Ako ang unang pag-ibig niya at unang nanakit sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit siya malungkot at wala sa sarili. Sa tingin mo ba babalik pa siya? Sa tingin mo ba pag nagbalik siya makikilala pa niya ako?
Tumingin ito sa akin at saka sumagot. Sa tingin mo ba may dahilan pa siya para bumalik? Sa sagot tanong na sabi niyang iyon ay ako naman ang natameme. May dahilan pa nga ba para bumalik ang dating si Rico? At may babalikan pa ba ito sa akin? Mabuti na lamang at hindi na ito naghintay pa ng ibang sagot at saka tumingin muli sa direksyon ng papalubog na araw at saka nagsalita. Sabi sa akin ni Weng, babalik siya pero hindi niya nagawa. Siguro kasi wala naman siyang dahilan para bumalik pa. Siguro kasi may nagbigay na sa kanya ng ibang dahilan para wag nang bumalik sa akin. Sa bawat salita niya ay para akong tinutusok ng libu-libong pinong karayom. Tama siya, mukhang sa aming dalawa ay ako yung nagkaroon ng dahilan kung bakit hindi na ako nakabalik pa. Sa aming dalawa ako na yung taong hindi na kailanman babalik. Hindi na ako nagsalita pa at saka sabay na tumingin sa kanyang direksyon. Tama nga ang ama ni Rico. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang bumalik sa totoong mundo ko at hindi dito. Dahil ang lugar na mismong naging mundo ko ay isa na lamang kanlungan ng mga alaala ng kamusmusan ko. Mga alaalang naging parte si Rico at ngayon ay unti-unti nang nagiging malabo dahil tuluyan nang nagpaalam ang haring araw sa mga panahon naming iyon. Sa huling pagkakataon ay hinawakan ko ang kanyang kamay at hindi naman ito tumanggi. Humarap ito sa akin at saka ngumiti. Nagtinginan kami ng ilang segundo at sabay ding napatingin sa direksyon ng paglubog ng araw. Hindi ko mapigilang umiyak habang pinagmamasdan iyon dahil sinyalis na yon na papalubog na ang araw para sa aming alaala ni Rico. Bukas bago sumikat ang araw, matatapos na ang kabanata naming dalawa ni Rico. Bukas bago sumikat ang araw, lilisanin ko na ang naging kanlungan ko sa loob ng 15 taon. Oras na para magpaalam sa kanlungan ng mga alaala. Pangarap at pangakong hindi natupad. Lumubog na ang araw para sa aming kabataan. Lumubog na ang araw na minsang pinasikat sa amin ang tadhana. Baka wala na talagang dahilan para bumalik pa yung taong hinihintay mo. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi na yun babalik. Ito ang mga huling salitang aking narinig kay Rico bago ko tuluyang lisanin ang gulod na yon at tuluyan ang nagpaalam sa mga alaalang nakabaon dito. Taong 1979 noong una kong nakita at nakilala si Rico sa gulod. Taong 1995 noon noong huli ko siyang makita sa parehas na lugar. Naaalala ko pa na lumubog na ang araw noon nang magpa siya akong magpaalam kay Rico. Wala naman itong naging pagtutol. Habang naglalakad palayo sa kanya ay muli ko siyang nilingon sa huling pagkakataon para imemorya ang kanyang mukha at ang mukha ng gulod na yon. Masakit para sa akin na hindi ko man lang naibalik ang dating katinuan ni Rico, pero mas masakit para sa akin na hindi niya kailanman maririnig ang paghingi ko ng tawad at pagsisisi sa aking ginawang pag-alis. At pagkatapos noon ay nagbalik na ako sa Maynila bago pa man sumikat ang araw. Sa bus ay walang tigil ang aking pag-iyak habang binabagtas ang daan patungo sa aking totoong mundo. Tapos na ang lahat at heto ako ngayon na unti-unti nang sisikaping ayusin ang aking kasalukuyang hindi nahahayaang magambala pa ng aking nakaraan. Pinuksan ko ang aking pitaka at kinuha doon ang pulang gomang binigay sa akin ni Rico bago ako tuluyang umalis. Ang gomang ito ang siyang aking binigay kay Rico nung mismong araw na aalis na ako at tutungo na sa Maynila para mag-aral. At nabawi ko ito noong nagpaalam ako sa kanyang muli. Natatandaan ko pang eksaktong mga katagang aking binanggit noong binigay ko iyon sa kanya. Hanggat hindi napipigtas ang gomang yan, asahan mong babalik ako sa iyo sa takdang panahon. Hindi nga napigtas ang marupok na gomang yon. Halatang naalagaan ni Rico upang maging paalala ito sa aking pagbabalik. Pero noong nagbalik na ako ay ibang-iba na ang lahat.
Hindi ako bumalik para ituloy pa ang naudlot naming pagmamahalan, kundi nagbalik ako para tuluyan ng tapusin ang aming nakaraan. Hindi man napigtas ang gomang iyon ay napigtas naman ang huling pagkakataon para tuparin ko ang ipinangako ko kay Rico. Habang pinagmamasdan ko ang gomang iyon ay hindi ko maiwasang bumalik sa aming kahapon. Puno ng masasayang alaala na babaunin ko kahit na sino pa man ang makatuluyan ko. Nakangiti ako habang binabagtas ko na ang aking totoong mundo. Ang mundong binuo naming pareho ni Banjo Papadudot. Habang nasa biyahe ako noon pauwi sa piling ni Banjo ay hindi ko mapigilang magalak, lalo na't nalaman kong malaya na akong totoo mula sa bunggo ng aking kahapon. Malaya na akong may papadama ng buo kay Banjo na siya na ngayon ang iniibig ko ng buong puso. Buong puso kong ipinangako na siya lang ang mamahalin ko hanggang sa aking hukay. At iyon ang pangakong alam kong kaya kong panindigan dahil sa ngayon ay 2 dekada na kaming mag-asawa at nabiyayaan ng 2 supling. Si Rico kung iyong kukumustahin ay kapiling na ng ating dakilang Panginoon. Tuluyan itong binawian ng hininga sa mismong gulod na dating kapwa naming naging kanlungan. Sa ngayon sa aking edad na ito ay sumasagi pa rin sa aking isipan si Rico. Minsan naiisip ko pa rin ang masasaya naming alaala hanggang sa mga panahong tuluyan na kaming nagpaalam sa isa't isa. Napapaisip pa rin ako, papaano kung kami ang nagkatuluyan? Paano kaya kung hindi ako umalis sa probinsya at nakontento na lamang sa buhay doon? Paano kung nung mga panahong muli ako nagbalik ay nagpadala ako sa mga alaala at tuluyan ang bumalik sa kanyang piling, mga katanungang mananatiling walang kasagutan. Ganun pa man ay nagpapasalamat na lamang ako dahil hindi man kami nagkaroon ng happy ending sa una kong pag-ibig, ay alam kong pareho na kaming masaya sa daang aming tinahak sa pagdaan ng panahon na kami ay pinaghiwalay ng tadhana. Si Rico ang aking childhood sweetheart. Sa aming kwentong dalawa, naaalala mo ba kung sino ang unang nagpatibok ng puso mo at nagpaikot ng munti mong mundo? Ang inyong kabarangay, Weng. Maraming salamat, Weng, sa pagbabahagi mo ng isang karanasan sa iyong nakaraan. Alam mo, marami kang napangiti dahil sa tamis ng naging musmus ninyong pag-iibigan ni Rico. Pero marami ka ring napaiyak dahil sa bilis ng pamamaalam ninyo sa bawat isa. Marami kang tinawid na mga nakikinig sa kanilang kahapon kung saan una nilang nakilala ang childhood sweetheart nila. Itinawid mo sila sa nakaraang akala nila ay hindi nila mapagdadaanan pa. Sa paggunita mo sa naging pagmamahalan ninyong dalawa ni Rico ay marami ang naantig dahil kahit musmus pa lamang kayo ay nakadama na kayo ng ibang klaseng pag-ibig na sa panahon ngayon ay mahirap nang hanapin. Maraming salamat, Weng, dahil sa iyo ay nabuksan muli namin ang pintuan ng aming mga kahapon at niluwa kami sa mga masasayang alaala noong kami ay bata pa lamang at natutong umibig sa unang pagkakataon. Hindi man nakatuluyan ng lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating kwento ang kanilang mga unang pag-ibig, masasabi pa rin nating maswerte sila dahil minsan sa buhay nila nalaman nilang kaya pala nilang magbigay ng pagmamahal na buo sa isang taong hindi naman nila kadugo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.